Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Nawawalang Filipino-Chinese businessman at driver nito, natagpo ang patay sa Rizal. Eroplano ng Philippine Airlines na patungo ng Los Angeles, nag-emergency landing sa Japan dahil sa nakitang usok ng mga pasahero nito. Pangalawang Pilipino sa apat na naiulat na nawawala, natagpuan na ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa MBC TV correspondents, 50 anyos na lalaki, arestado sa pagbebenta ng 4 na kilong umano'y shabu sa Sibulan, Negros Oriental. Sa MBC TV Sports, San Miguel, tinalo ang Meralco sa PBA 50th Anniversary Game. At sa Showbiz Pattern, Bella Padilla, itinangging may issue sa pagitan nila ni Piolo Pascual matapos mapansin ng netizens na in-unfollow niya ito. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Binalot ng duct tape, puno ng galos at iginapos pa ng lubid. Mistulang sinalvage ang nooy nawawalang negosyanteng Filipino-Chinese. Kasama ang driver nito nang matagpuan ang kanilang walang buhay ng katawan sa Rizal kahapon. Hinala ng pulisya, may kinalaman ang kaso sa Pogo. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Patay na nang matagpuan ang nawawalang negosyanteng Filipino-Chinese at kanyang driver sa Rodriguez, Rizal kahapon. Balot ng duct tape ang muka at nakagapos sa nylon na lubid ang katawan ng mga ito nang tumambad sa mga residente ng barangay Macabud. Pagkumpirma ng Philippine National Police, isa sa mga labi ay ang dinukot na steel magnet sa Valenzuela na huling nakita sa Macapagal Boulevard sa Parañaque City noong Marso 29. Last seen po sila alive pareho po nung March 29 po around 2 p.m. nung umalis po sila sa opisina po ng ating victim. So is engaged sa isang steel business po doon po sa opisina niya sa Valenzuela. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na puno ng galos ang katawan ng mga biktimang nakitaan din ang indikasyon ng sakal. Kaugnay nito, bumuna ng Special Investigation Task Group ng PNP sa paunguna ni Chief Directorial Staff Police Lieutenant General Edgardo Ocubo at CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III bilang lead investigator. Kabilang sa kanilang tinitignan ay ang posibilidad na may kaugnayan sa Pogo ang grupong sila rin sa naturang kidnapping. Part of the investigation po is the possible involvement po ng ilang mga Filipino citizen with Chinese nationals. Nauna ng sinibak si AKG Director Police Brigadier General Elmer Ragay dahil diskumpiyado umano si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa naging performance nito. Bago nakita ang mga bangkay sa Rizal, nadiskubre ng PNP Highway Patrol Group sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City ang isang itim na Lexus van na hinihinalang sinakyan ng biktima bago siya mawala. Sa laysay ng mga saksi, iniwan ng 2 lalaking nakahud ang naturang sasakyan noon mismong araw na napaulap na kinidnap ang negosyante. Tikom pa ang bibig ng PNP sa detalye ng ransom na hiningi ng mga suspect, pero lumalabas sa ulat ng HPG na $1 million umano ang hirit ng mga ito batay sa kanilang mensahe kinabukasan, Marso 30. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-emergency landing sa Haneda Airport sa Japan ang eroplano ng Philippine Airlines na patungo sana sa Los Angeles. Sa isang pahayag, kinumpirma ng airline company na na-divert ang Philippine Airlines Flight PR-102 na umalis sa Maynila kagabi, lulan ang 355 pasahero. Kwento ng ilang pasahero, may nakita silang usok na lumalabas mula sa cabin ng naturang eroplano.
Base sa inisyal na investigasyon ng PAL, ang nakitang usok ay mula sa isa sa dalawang air conditioning units. Nananatili sa loob ng eroplano ang mga pasahero habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa Japan. Una itong kinumpirma ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa panayam ng DZRH 2x2. Ayon sa kalihim, kinausap niya si Japanese Ambassador Endo Kazuya upang humingi ng tulong. Po ako kay Ambassador Endo, kung pwedeng tulungan niya tayo at sabihan naman ng mga Japanese authorities sa Haneda na bigyan naman ng tulong ng konti yung ating PAL flight para naman makababa ang mga pasero. Tingin ko hindi naman yan planong umalis ng ng airport, no. Yan naman kung mabigyan lang sila sana ng komportableng area sa airport, sa transit area, no, kasi syempre may mga iba diyan wala namang visa siguro, no. Para lang komportable sila habang hinihintay na chine-check. Mula naman sa malungkot na balita kahapon, isa pang pamilya ang nagdadalamhati ngayon dahil sa trahedya sa Myanmar. Ito'y matapos kumpirmahin ngayong araw ng Foreign Affairs Department ang pagkakasawi ng pangalawa sa 4 nating kababayan na unang napaulat na nawawala kasunod ng magnitude 7.7 na lindol. Una sa balitang yan, si Karen Oyong. Isang malungkot na balita ang ibinahagi ng Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Yangon, natagpuan na at may pagkakilanlan na ang pangalawa sa 4 na Pilipino na naiulat na nawawala sa anhi ng 7.7 magnitude na lindol na yumanig sa Myanmar noong March 28 ng taong ito. Sa opisyal na pahayag ng DFA, sinabi nitong ipinagbigay alam na ng Embahada ng Pilipinas sa Yangon ang naturang impormasyon sa pamilya ng nasawing Pilipino. Hiniling naman ng pamilya na irespeto ang kanilang privacy sa pagkakataong ito. At dahil dito ay hindi muna maglalabas ng karagdagang impormasyon ang DFA tungkol sa ating kababayan. Una nang kinumpirma ng DFA kahapon ang unang Pilipinong casualty ng lindol sa Myanmar. Ang Pilipino na si Francis Aragon ay isang dating guro na nagtatrabaho sa Mandalay. Sa Facebook post ng kanyang nakatatandang kapatid na si Alvin, sinabi nitong lubos nilang ikinalulungkot ang sinapit ng kanyang kapatid at nagpapasalamat sa lahat ng nag-alay ng suporta at dasal para kay Francis at sa kanilang buong pamilya. Tuloy-tuloy pa rin ang search and retrieval operation sa Myanmar kung saan umaabot na sa mahigit 3,000 ang nasawi, higit 5,000 ang nasaktan at higit 100 katao naman ang nawawala pa rin ayon sa mga ulat ng Myanmar State Media. Para sa MBC TV Network News, ako si Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi po sa mga nanananghalian, natagpuan namang palutang-lutang ang bangkay ng isang lalaki matapos makarinig ng magkakasunod na pagsabog sa isang flood control project sa bahagi ng Andrews Avenue sa Pasay City. Ayon sa mga otoridad, 3 pagsabog ang nangyari kung saan ang pangatlo ang pinakamalakas na narinig kaninang madaling araw. Una rito, nakita umano ng mga bystanders na may kinakalikot ang lalaki sa hukay na bumaba. Dala ang ilan sa kanyang mga kagamitan kabilang ang screwdriver at lagari. Dumating at nagpakilala ang live-in partner nito sa mga otoridad kung saan napag-alamang isa itong mangangalakal. Kumpirmadong hindi kabilang ang lalaki sa mga trabahador ng nasabing flood control project. Pasado alas 9 ng umaga nang maiahon ang bangkay ng naturang lalaki. Sa iba pa mga balita, hindi pa man natatapos ang issue ni Attorney Ian Sia sa Pasig, isang kandidato naman sa pagkagobernador sa Nueva Ecija ang inisyuhan ng show cause order ng Commission on Elections o COMELEC. Ito'y kaugnay ng patama nito sa incumbent mayor na kasalukuyang nakikipaglaban sa sakit na kanser. Ang buong detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Patuloy pang humahaba ang listahan ng mga kandidatong pinagpapaliwanag ng Commission on Election dahil sa mga paglabag sa umiiral na resolusyon patungkol sa anti-discrimination at fair campaigning.
Nadagdag dito ang kandidato sa pagkagobernador ng Nueva Ecija na si Virgilio Bote, kaugnay naman ng mga binitawan nitong pahayag tungkol sa kalaban ng kanyang kaalyado. Sa kanyang campaign rally noong Abril 3, sinabi ni Bote na malabo na umanong matalo ang kanyang kaalyadong tumatakbo bilang mayor ng bayan ng General Triño dahil hindi na nakakapangampanya ang political rival nitong si incumbent Mayor Isidro Pajariliaga. Ito ay dahil sumasailalim sa matinding gamutan si Pajariliaga para sa sakit nitong cancer. Sa inilabas na show cause order ng COMELEC, malinaw itong paglabag sa kanilang resolusyon, partikular na sa public ridicule o panghihiya sa mga persons with disabilities. Kahapon, naglabas din ng show cause order ang COMELEC laban naman kay Congressman Ruel Peter Gonzaga na tumatakbo din sa pagkagobernador ng Davao de Oro dahil sa mga pahayag nito tungkol sa mga kababaihan. Ilan lamang sa mga ipinahayag ni Gonzaga sa kanyang mga kampanya ang tungkol sa kakayahan umano ng mga kababaihan pagdating sa sex. May pagkakataon ding may ipinatawag si Gonzaga sa entablado na miyembro ng kanyang konseho para halikan ang isa sa mga babaeng audience nito. Sa kabuuan, 5 kandidato na ang inisyohan ng show cause order ng COMELEC kung saan mayroon lamang silang 3 araw para sumagot kung bakit hindi sila dapat patawan ng election offense at madiskwalipika sa halalan. Kahapon din ay agad namang tumugon ang vlogger na si Mocha Uson sa sulat na ipinadala ng COMELEC, kaugnay naman ng kanyang campaign jingle. Ito ay matapos siyang sitahin dahil sa sexually suggestive elements sa kanyang kampanya. Sa statement ni Uson, sinabi nitong ititigil na nila ang paggamit ng naturang campaign jingle na may double meaning at nangako itong sasailalim sa review ang lahat ng content ng kanyang campaign materials. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil naman sa pagsipa ng presyo sa merkado, pansamantalang ipinagpaliban ni US President Donald Trump ang implementasyon ng inilabas nitong reciprocal tariffs sa iba't ibang bansa. Gayunman, exempted dito ang China na lalo pang itinaas ang ipinataw na taripa sa 125%. Ang paliwanag ni Trump, alamin sa report ni James Galange. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang pansamantalang pagpapaliban ng ipinatupad nitong reciprocal tariffs sa iba't ibang mga bansa ng 70 araw maliban sa China. Ito'y dahil sa sunod-sunod na araw na pagbaba ng stocks ng US at pagtaas rin ng mga bilihin kaya't naging mabigat na pasanin para sa mga trade partners sa financial market. I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, They were getting a little bit yippy, a little bit afraid. Matapos sa naging anunsyo, agad ding pumalo sa 9.5% mula sa 2.3% ang Standard & Poor's 500 o S&P 500, isang stock market index na sumusubaybay sa performance ng 500 nangungunang kumpanya sa Estados Unidos. Kasabay ng naturang utos, ibinaba na rin ni Trump ang taripa sa 10% sa maraming bansa, ngunit kabaliktaran naman para sa China. Mula kasi sa 104% tax tariffs na ipinataw nito sa China kahapon, itinaas pa ni Trump sa 125% at magpapatuloy matapos muli magpatupad ng China ng countermeasure at iniakyat sa 84% ang taripa sa mga produktong manggagaling naman sa Amerika. Iginiit ni Trump na ito raw ay dahil sa kawalan ng respeto ng China sa pandaigdigang merkado at inaasahang kalaunay mapagtatanto din niya ang ginagawa nitong pag-retaliate at hindi na sustainable at sila rin na maapektuhan sa katagalan. Bukas pa rin naman daw anya si Trump na makipagnegosasyon sakaling hilingin ng China. Nothing's over yet, but we have a tremendous amount of spirit from other countries, including China. China wants to make a deal. They just don't know how quite to go about it. Samantala, marami namang economic experts mula sa iba't ibang mga bansa ang nagsasabing maaaring magresulta sa tinatawag na global inflation kung magpapatuloy ang reciprocal tariffs ni Trump. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, dinumina ng San Miguel Women ng Meralco Bolts sa ginanap na PBA 50th Anniversary Game kagabi. At bilang bahagi ng Golden Anniversary, sinuot ng mga player ang kanilang retro jersey sa harap ng mga dating manlalaro ng team. Ang mga detalye sa report na ito.
Nakapagtala ng panalo ang San Miguel Beermen kontra Meralco, 110-98 final score sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng PBA na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum nitong Miyerkules. Suot ang kanilang mga retro jersey sa harap ng mga dating manlalaro, nakuha ng Beermen ang kanilang ikalawang sunod na panalo sa conference, habang bumaba sa 2-1 ang standing ng Bolts. Top scorer ng kupunan si Junmer Fajardo with double-double 28 points and 10 rebounds. Idagdag pa ang 4 nitong assists. Habang nakapagtala naman si CJ Perez ng 29 points with 5 boards and 4 dimes, plus 2 steals. Umarangkada agad ang San Miguel at nakapagbuo pa ng 17-point lead sa ikalawang quarter bago matapos ang first half sa score na 52-38. Sinubukan naman ng Meralco na bumangon sa second half at nailapit ang laban sa 77-74. Pagpasok ng final period, mabilis na binawi ng San Miguel ang kontrol sa laro. Mula 82-79, bumuo ang koponan ng 10-2 run sa pangunguna ni CJ Perez para madagdagan ang kalamangan sa 92-81. Nagpaulan pa ng 3-pointer si Wami Chongson para palawakin ito sa 11 points. Nagtangka pang bumawi ang Meralco sa pamamagitan ng magkasunod na basket ni Raymar Jose at Aaron Black para ibaba sa 101-95 ang lamang. Ngunit nagpasok ng 6 na sunod na puntos ang Beermen para tuluyang maselyuhan ang tagumpay. Sa aming pagbabalik, Pinoy players JD Kagulangan at Carl Tamayo binigyang pagkilala sa Korean Basketball League. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Gabriel Go ng MMDA Special Operations Group Strike Force may one-on-one mentoring session kasama si Traffic Education Chief Bong Nebriha. Sa MBC TV Global, China, nagbabadya nga bang sumali sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine? Sa Showbiz Spotted, Japanese heartthrob Kentaro Sakaguchi magpapakilig sa kanyang Manila fan meet sa darating na Mayo. At sa Hoy Bawal Yan, ang parusa sa double voting. Alamin, lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hindi na palalawigin ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang deadline ng filing ng income tax return sa darating na 15 ng Abril. Ayon sa ahensya, matagal na silang nagpaalala sa maagang pagbabayad ng buwis. Narito ang ulat ni Dustin Bayog. Wala nang extension sa deadline ng pagpapasa ng Income Tax Return o ITR. Ito ang sinabi ni Bureau of Internal Revenue Commissioner at Attorney Romeo Lumagi Jr. sa panayam nito sa DZRH para sa mga nais humingi ng extension sa pagpapasa ng ITR na matatapos na sa April 15 o sa susunod na linggo. Ayon kay Lumagi, ito ay dahil maaga pa lamang ay kinakampanya na nila ang agad na pagbabayad ng buwis at dahil naresepto pa na extended hours sa kanilang mga opisina at mga bangko na bukas na hanggang Sabado para sa mga nais magbayad. Paliwanag din ni Lumagi na hindi na kinakailangan pumunta pa ng kanilang opisina ang mga nais magbayad ng buwis dahil maaari na itong i-file online. Pero kung walang kakayahan ang isang individual, ay maaari pa rin daw itong pumunta sa mga e-lounge facilities sa kanilang mga opisina. Kung hindi po sila marunong maggawa po niyan, yung online filing, pwede po sila, pag pumunta po sila sa aming mga opisina, may mga e-lounges po kami dyan, libre po ang paggamit dyan. Tuturuan po kayo ng aming mga revenue officers para sila po gagabayan po kayo kung paano kayo makakapag-electronically file. Paglilinaw din ng Commissioner na hindi na magbabayad ang buwis sa mga negosyong may taunang kita na hindi lalagpas ng 250,000 pesos pero kailangan pa rin magpasa ng kanilang returns. Paalala pa ng BIR na siguro ay magbayad ng buwis sa tamang oras dahil may kakaibat itong penalty na maaaring ipataw sa hindi makababayad sa April 15. Siguraduhin po natin makapag-file po tayo on time at makapagbayad para maiwasan natin ang mga penalties dahil may kakibat na penalty po yan. May interest na 12% at surcharge na 25% kapag hindi po tayo nakapag-file at nakapagbayad sa tamang panahon. Samantala, nakamonitor din ang BIR sa mga online businesses at maging sa mga online influencers upang matiyak na sila ay rehistrado at tamang nagbabayad ng buwis. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa iba pang balita, pinapurihan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang mahusay at long-term economic policies ng Marcos Jr. administration na siya umunong dahilan sa malaking pagbaba ng unemployment rate sa bansa. Nagbabalita si Milky Regunan. Ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa ay isang malinaw at positibong senyales na lumalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Reaksyon to ni House Speaker Martin Romualdez sa survey ng Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA, bumaba sa 3.8% ang bilang mawalan trabaho noong Pebrero mula sa 4.3% noong Enero. Ito na ang pinakamababang bilang sa loob ng 3 buwan kung saan 1.94 million mga Pilipino ang walang trabaho kumpara sa 2.16 million noong nakalipas na buwan. Iniugnay ni Romualdez ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa at dedikasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglikha ng pangmatagalang solusyon sa kabuhayan para mapalakas ang ating ekonomiya. Ay kay Romualdez, mahalaga ang pagbaba ng underemployment mula sa 13.3% noong Enero ay naging 10.1% noong Pebrero o katumbas ng 4.96 milyon na mga individual. Sa kabila nito, binigyang diin ng House Speaker, dapat tuloy-tuloy ang pagpapalakas at paglago na ekonomiya para makalikha pa na madagdag na trabaho. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, mainit na easterlies pa rin ang dominanting weather system na nakakaapekto sa halos buong bansa hanggang ngayong tanghali. Pagsapit po ng hapon, sasamahan na rin yan ng mga pulu-pulong pagulan. Ang maulap na panahon sa Eastern Visayas, gayon din sa Caraga, Davao de Oro at Davao Oriental sa Mindanao. Epekto naman ito ng resurgence o pagbabalik ng Intertropical Convergence Zone o salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres ng mundo. Habang sa malaking bahagi naman ng Luzon, magiging maalinsangan pa rin na sinasamahan ng pulu-pulong pagulan sa hapon at gabi dahil naman sa easterlies. Sa heat index forecast ng Pag-asa, posibleng pumalo sa delikadong 43 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan, Coron, gayon din sa San Jose Occidental Mindoro at Virac, Catanduanes. Maglalaro naman sa 39 to 41 degrees Celsius ang heat index dito sa Maynila. Ugaliin pong uminom ng tubig at magbaon ng mahaba-habang pasensya, lalo na sa kalsada. Simula bukas hanggang sa pagpasok ng linggo ng palaspas, asahang magpapaulan ng ITCZ sa southern sections ng bansa. Habang dito sa Metro Manila, expect fair weather conditions. Makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat. Para sa MBC TV Weather Update, ito si Arnold Herrera. Balik sa iyo, Yuel. Maraming salamat Arnold. Balita naman sa ibayong dagat. Ikinababahala na ngayon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang sakaling pagsali na rin ng China sa digmaan nito kontra Russia. Yan ay matapos masagap ang impormasyon na may Chinese nationals ang nakikipaglaban sa ilalim ng Russian forces. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Global Headlines Report ni James Galange. Sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, ipinahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang kanyang pagkabahala matapos masagap ang impormasyon na sakaling tinutulungan raw umano ng China ang Russia. Yan ay matapos mahuli ng militar ng Ukraine ang 2 Chinese nationals na lumalaban sa ilalim ng puwersa ng Russia at tinatayang mas marami pang mga Chinese ang kasali rito. Hindi pa rin naman tukoy kung ito'y pinadala ng China o kusang paglahok dahil pinapayagan na rin ng Russia ang mga hindi Russian citizen na mag-enlist at sumabak sa digmaan. Habang wala pang komento ang China ukol sa nasabing akusasyon. Magugunit ang nagpahayag na noon ng China na kanilang suporta sa Russia mula nang isinagawa nito ang full-scale invasion sa Ukraine noong 2022. Sa iba pang balita, hindi na nakaabot ng ospital ang 8 individual sa Sudan, kabilang na ang 5 bata at namatay na lamang sa daan dahil sa sakit na kolera. Sa ulat ng UK-based charity na Save the Children, 3 oras nang naglalakad ang mga ito para lamang makahanap ng pagamutan. Ipinahinto na rin kasi ng Amerika ang pagbibigay ng tulong medikal sa rehiyon dahil sa America First agenda ni Trump at pagkansela sa migit 70% ng kontrata ng US Agency for International Development o USAID. Dahil dito, maraming health facilities sa Sudan ang nagsara dahil sa kakulangan ng humanitarian aid. Oktubre ng nakaraang taon nang magdeklara ang nasabing bansa ng cholera outbreak at kasalukuyang mayroon ng mahigit 22,000 kaso ng nasabing sakit.
At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sumalang na si MMDA Special Operations Group Strike Force Chief Gabriel Go sa coaching at mentoring program ni Traffic Education Division Chief Bong Nebriha. Sa isang pahayag, sinabi ng MMDA na alinsunod ito sa kautusan ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na sumailalim si Go sa mentorship coaching on traffic management. Nakatuon niya ito sa pamumuno, kagandahang asal, disiplina, stress at anger management na tatagal lamang ng 5 araw. Magugunitang sinabi ni Artes na hindi aalisin si Go bilang pinuno ng strike force matapos masangkot sa kontrobersiya sa clearing operations sa Quezon City noong March 25. Sa halip ay sasailalim na lamang ito sa 5-day training mentorship at coaching. Exciting news para sa Pinoy fans ng Japanese heartthrob na si Kentaro Sakaguchi. Ang actor-model kasi nasa bansa next month para sa kanyang first Manila fan meet. Narito ang aking showbiz report. Magbabalik Pinas para maghatid ng major kilig vibes ang Japanese heartthrob na si Kentaro Sakaguchi. Ang first ever fan meeting sa bansa ng actor-model na nakilala sa hit movies Heroine Shikako at Ore Monogatari nakatakdang ganapin sa May 17 at the SM Sky Dome. Kung matatandaan, huling bumisita sa Pilipinas ang Japanese star December 2023 para sa Asia Artist Awards na ginanap sa Philippine Arena sa Bulacan, kung saan naiuwi nito ang Best Artist Award at Asia Celebrity Award. Habang noong nakaraang taon, napanood na rin ito sa isang Korean drama na pinamagatang What Comes After Love at dito gumanap siya bilang isang Japanese man exploring a cross-cultural romance. Samantala, para naman sa tickets, nakatakdang ganapin ang pre-sale sa April 13 to April 27 via Wishes Log Entertainment, habang ang general sale naman yung magsisimula sa May 2 through SM Tickets. Kabilang nga sa perks sa mga mag-a-avail ng Wish Package ay photo cards, pre-signed poster, group photo at high-buy session. Bukod sa Pilipinas, kabilang din ng Bangkok, Thailand, Hong Kong, Kuala Lumpur at Seoul, South Korea sa Asia Tour Fan Meeting 2025 ni Kentaro Sakaguchi. At sa aking pagbabalik, pag-unfollow ni Bella Padilla kay Papa P, di nakaligtas sa matatalas na mata ng netizens. Friendship over na raw ba? Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Abangan sa aming pagbabalik. PNP Northern Samar hindi raw magpapagamit sa sinumang politiko o kandidato ngayong halalan. Sa MBC TV Sports, dating UAAP basketball stars JD Kaugalangan at Carl Tamayo, kinilalang husay sa Korean Basketball League. At sa Showbiz Spotted, Bella Padilla pinabulaanan ng umano'y issue nito sa aktor na si Piolo Pascual. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sa hirap ng buhay ngayon, mas talong hindi dapat magpabiktima ang ating mga kababayan sa nagkalat na scam job offers. Paalala ng Trabaho Party List, red flags anila ang hindi makatotohanang laki ng sahod, gayon din ang kawalan ng job interview. Nagbabalik si Edniel Parosa. Kung amoy scam, huwag patulan. Yan ang bungad ng celebrity advocate na si Melay Cantiveros sa kanyang content na pinamagatang Trabaho o Mabaho, kasama ang 106 Trabaho Party List. Sa online content ni Melay, kanyang ibinahagi ang ilan sa mga uri ng job scam na nambibiktima ng mga naghaharap ng trabaho, bagay na tinututulan ng 106 Trabaho Party List. Kabilang sa mga halimpawang inilatag ni Melay at ng 106 Trabaho Party List ay ang mga too good to be true na offer gaya ng 50,000 pesos kada linggong sweldo at wala ng job interview, investment scams at paghingi ng placement fee sa mga OFW
lalo na kung wala namang lisensya o accreditation. Ayon kay Melay at 106 Trabaho Party List, ang mga ganitong uri ng job offer ay amoy mabaho o scam at di dapat pinapatulan. Paalala ng dating PBB housemate na si Melay at ngayon advocate na ng 106 Trabaho Party List, dapat maging masusi ang lahat sa pagkilati sa lehitimong trabaho. Kamakailan lamang, nagdiwang ng kanyang kaarawan si Melay kung saan binati at ipinakita ng 106 Trabaho Party List ang pag-ikot nito kasama ang nominees sa iba't ibang lugar sa bansa upang itaguyod ang karapatan ng mga manggagawa. Layo ng 106 Trabaho Party List na isulong ang mga reformang lalaban sa job scams, fake news at ang maging samdigan ng mga manggagawang Pilipino sa pagkakaroon ng ligtas na paghahanap buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kalaboso naman ang isang 50 anyos na lalaki sa Sibulan, Negros Oriental dahil sa pagbebenta ng aabot sa 4 na kilong shabu. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Arestado ang isang 50 anyos na lalaki na kinilala lamang na si alias Elgin, residente ng Bais City, Negros Oriental, matapos nakuha ang bulto-bultong suspected shabu. Ayon sa inisyal na informasyon mula sa kapulisan ng Sibulan PNP, isinagawa ang bypass operation sa barangay Maslog ng nasabing bayan. Umabot sa 4 na kilong suspected shabu ang nakuha sa subject at more or less mayroong market value na umabot sa 27.2 million pesos. Sa ngayon, detinado ang suspect sa Sibulan PNP Station at maharap sa paglabag ng RA 9165 o pag-iingat at pagbibinta ng iligal na droga. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Region. Nasa 14 katawang sangkot sa illegal na droga ang naaresto ng Police Regional Office 11 o PR11 sa iba't ibang bahagi ng Davao Region sa mga ikinasang drug bypass operation sa loob ng 24 oras. Ayon kay Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, patuloy ang kailang pagsisikap para sagpuin ang illegal na droga sa Rion 11. Ayon sa opisyal, 9 na operasyon ang inilusad ng iba't ibang police units mula alas 6 ng umaga, Abril 9, 2025 hanggang alas 6 ng umaga noong Abril 10, 2025 na nagresulta sa pag-aresto sa 14 na individual. May kabuuhang 58.74 grams ng iligal na droga ang nakumpiska na may market value na 399,432. Nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ng PNP Northern Samar na hindi sila magagamit at hindi sila magpapagamit sa politiko. Ito ang kanilang pangako ngayong eleksyon. Kanilang tiniyak na matatag ang organisasyon at inatasan na lahat ng chief of police sa lalawigan na iwasan magpagamit sa kahit sino mang politiko. Ayon kay Northern Samar Police Provincial Director Colonel Sani Umingan, sila ay patuloy na sumusunod at tumatalima sa mandato ng pambansang pulisya na hindi magpagamit sa kahit sinong kandidato. Sinisiguro naman na haharap sa kaso ang isang pulis na mapatunayan na bulgar na kinakampanya o sinusuportahan ang isang kandidato. Kinumpirma ng Northern Samar Police Provincial Office na na-relieve na o na-reassign na noong buwan pa ng Oktubre ang mga pulis na may kaanak na kandidato doon sa kanilang areas of duties. Sinabi ng PNP, lahat ng mga pulis na naka-assign sa mga police station ngayon ay walang kamag-anak na politiko o isang kandidato. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa ang pagboto sa pagpapakita ng demokrasya sa ating bansa na makapili tayo ng mga susunod na mamumuno sa ating komunidad. Kaya naman, isang paalala ngayong paparating na eleksyon na isang boto lamang ang binibitbit ng kada rehistradong botante at hindi ito pwedeng dumoble dahil may kaakibat itong kaparusahan. Ano nga ba
ang kahaharapin ng isang tao kung sakaling ito ay mag-double voting? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Karapatan ng isang mamamayang Pilipino at lagpas sa 18 ang edad ang pagboto tuwing halalan. Ito ay nakaangkla sa Article 5 ng ating 1987 Constitution na pagpapakita ng demokrasya sa bansa na makapamili ng susunod na mga mamumuno. Bawat isang rehistradong Pilipino ay bit-bit ang tanging isang boto para sa mga taong nais nilang iluklok sa pwesto. At para sa magtatangkang dumoble ng boto ngayong paparating na eleksyon, ay mahigit itong ipinagbabawal sa batas. Nakalagay sa Omnibus Election Code, partikular na sa Article 22 at Section 261 o mga prohibited acts ngayong election season na ipinagbabawal sa isang tao ang pagboto ng higit sa isang beses. Kabilang na rin dito ang mga taong hindi rehistradong botante na bumoto sa eleksyon at ang pag-substitute sa isang botante kahit may pahintulot man ito o wala. Ang mapatutunayang lumabag dito ay maaaring maharap sa parusa na nakaayon sa Section 264 ng naturang batas. Maaaring makulong ang lalabag sa hindi bababa ng 1 taon at hindi lalagpas ng 6 na taon. Maaari rin silang mawalan ng kakayahang tumakbo sa posisyon at matanggalan ng karapatang makaboto sa mga susunod na halalan. Kung isa namang political party ang lumabag, ay maaari rin silang magbayad ng multang hindi bababa ng 10,000 piso. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, patuloy ang pagpapakitang gilas ng former UAAP star na si JD Kagulangan sa international scene matapos kilalaning bilang Rookie of the Year sa Korean Basketball League, habang ang kapwa dito Pinoy na si Carl Tamayo kabilang sa Mythical 5. Ang mga detalye sa report na ito. Itinanghal na Rookie of the Year ang former UAAP star na si JD Kagulangan sa kasalukuyang season ng Korean Basketball League. Nakapagtala si Kagulangan ng average of 7.3 points, 4.3 assists, 2.4 rebounds at 1.5 steals sa kanyang unang season bilang miyembro ng Suwon KT Sonic Boom simula noong sumali siya noong Enero. Natapos ang Sonic Boom sa ika-4 na pwesto sa elimination round na may 33 wins at 21 loss. Samantala, kasama rin sa mga pinarangalan ng kanyang kapwa Filipino player na si Carl Tamayo ng Changwon LG Seekers na napabilang sa Mythical 5. Nakapagtala si Tamayo ng 15.1 points, 5.8 rebounds at 2.2 assists habang tinapos ng Changwon ang Elims sa ikalawang pwesto with 34-20 winless record. Si An Young-jun ng Seoul's SK Knight ang itinanghal na domestic most valuable player, habang ang kanyang kakampi na si Jamil Warney ang nakakuha naman ng titulong foreign MVP. Bukod kina Tamayo, An at Warney, kabilang din sa mythical team sina Asem Marey ng LG at Kim Son-kyung ng Seoul. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming netizens ang naintriga sa pag-unfollow ng aktres na si Bella Padilla kay Ultimate Heartthrob Piolo Pascual. Si Bella agad namang binigyang linaw ang mga haka-haka at itinangging may hidwaan sila ni Papa P o ni Kyle Atchari na in-unfollow niya rin. Ang paliwanag ng aktres, tinutukan sa Showbiz Report na ito. Agad dinuldukan ng aktres na si Bella Padilla ang haka-hakang may issue sa pagitan nila ng aktor na si Piolo Pascual. Ito'y matapos mapansin ng ilang eagle-eyed netizens na hindi na fina-follow ni Bella si Papa P. Pero bukod sa Ultimate Heartthrob, wala na rin sa listahan ng following ni Bella sa IG si Kyle Atchari. Isip tuloy ng iba, friendship over na ba? Si Bella inaming in-unfollow niya ang dalawang aktor. Pero, paliwanag nito, nagbabawas daw talaga siya ngayon ng fina-follow online hanggang sa tuluyang ma-zero ang nasa 7,000 accounts. Matapos niyan ay i-follow din naman daw ulit ni Bella ang mga kaibigan one by one. Nilinaw pa nga niya na napag-usapan na rin nila ito ni Kyle Atchari kamakailan. One of her most trusted friends in the industry nga kung ilarawan ni Bella si Papa P bilang pagtitiyak na okay sila sa nag-alalang fan. Habang may nagsabi rin sa aktres na hindi na raw nito kailangang bigyang paliwanag ang espekulasyon ng ilan.
Say naman ni Bella, ayaw niya lang talaga sa fake news. Magunita na last February lang, may pasilip si Bella sa isang upcoming project kasama si Piolo Pascual at Khaled Shari. Habang huli silang nagkasamang tatlo sa drama thriller series Pamilya Sagrado noong nakaraang taon. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan ni Miss Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw na ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.